Tinatawag ng COMELEC na super election year ang 2025 dahil sa tatlong eleksyon sa buong bansa. At kaugnay po sa mga paghahanda dyan, kausapin natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Ma'am Connie, at sa ating po mga kababayan, magandang umaga at maligong bagong taon po. Happy New Year din po sa inyo, sir. At ito na nga, tatlong election event ang pinaghahandaan ng COMELEC para sa taong ito. Kamusta po naman ang inyong paghahanda? Naku, Ma'am Connie, madami pa po tayong kinakailangan ayusin at gawin sapagkat madami pa rin tayong dapat na ginagawa patungkol sa paghahanda natin. Pero ang maganda po nito ay noong nakaraang Disyembre, dumating na po yung 110,000 na machines natin. Actually, napaaga nga po yan ng halos isang buwan. At ngayon po ay nasa-test na po natin yan, sinusubukan sa lahat ng barangay sa buong bansa. Sapagkat ito po ay tatagal hanggang January 30. So more or less po, pati po yung mga testing ng international entity ay ginagawa na rin po natin sa kasalukuyan. At later on po, pati po yung listahan ng botante ay mapa-finalize na po natin. Yes, sir. And we heard na pati ho yung mga, kumbaga, repair ng mga masisirang counting machines natin ay nakatalaga na rin, nakapwesto na dun po sa iba't ibang mga lugar para hindi na ito itatransport pa yung kung may mga masiraan. Tama ho ba yon? Tama po kayo, Ma'am Connie. Sa kauna-unahang pagkakataon po sa kasaysayan ng ating automated election system, meron na po tayong 110 na repair hubs sa buong bansa. So sa bawat probinsya meron at dito po sa Metro Manila, bawat syudad ay meron din po ng mga nakatalaga na repair hubs na kung saan may magka-aberya, magka-problema sa mga makina o doon sa USB na gagamitin ay automatically dadalhin kaagad sa mga repair hubs na yan. Hindi katulad ng dati na kahit nasira sa isang napakalayong probinsya, ay dadalhin pa po sa Santa Rosa lang ang repair hub natin. So ito po, nakakalat na sa buong bansa. At sa ating pong pagtataya ngayon, sa bilang po ng ilang mga kandidato ba kaya ang na-disqualify ng COMELEC at hanggang kailan po maaaring mag-disqualify pa ito? Kulang-kulang na po, 300 ang na-disqualify ng COMELEC. Kasama po dyan ang lahat ng listance candidates, national man at local. Alam niyo po, Ma'am Connie, mapagmamalaki po namin, for the first time sa kasaysayan po ng ating halalan dito sa ating bansa, wala na po kaming pending na kasong nuisance na sa COMELEC. Ibig sabihin, lahat po ng mga nuisance cases ay na-resolve namin hanggang sa level ng NBank. Okay. And therefore, nakakasigurado po kami na walang mga panggulo o mga panglito na masasama sa balota unless na lang kami ay isyuhan ng temporary restraining order ng Korte Suprema. Okay. Pero yung mga tinaguriang nuisance candidates, sir, hindi ba yan papwede kaya? Kasi parang tuwing may eleksyon, sila rin ho ang mga pamilyar na mukha, hindi ba, na minsan tumatakbo pa rin. Ano? Hindi ba yan pagka na-declare nyo na as nuisance candidates, hindi na sila makakatakbo pa sa mga susunod na eleksyon? Sadya po sana, Ma'am Connie, yan ang ating panukala sa ating Kongreso. Kung pwede nga, gawing kriminal ang nature. Kasi nga, once na-declare na natin, yes, ang mangyayari po dyan, Ma'am Connie, tatakbo na naman ang tatakbo. Yung iba pa dyan, binebenta yung pagtakbo nila, nagpapabayad. At yung iba naman, panakot lang doon sa mismong kandidato at binabayaran pala ng mga kalaban. So sa ating pong palagay, para matigil ito, gawin po at mas mataas mag-impose ng mismong karampatan na parusa. Kung hindi man kulong, ay kahit po fine na mas malaki, upang medyo ma-discourage po natin yung iba na tumakbo kahit po paulit-ulit na silang dinideclare na nuisance candidate. At saka para hindi na rin ho matrabaho para sa COMELEC, paulit-ulit din yung dinidisqualify sila, hindi ho ba? A waste of time and effort on your part. Tama po dahil pagdidesisyon po dyan, Ma'am Connie, medyo mahaba-habang proseso. At pagkatapos, siyempre, sila naman ay nag-hire din ng mga abogado o napipilitang kumuha ng mga abogado. May gastos din sa part po nila. Alright. Ito po, pinaubayan na ni Pangulong Bongbong Marcos sa Kamara ang desisyon kung itutuloy ang kauna-unahang BARMM elections. Ano ho ang masasabi niyo dyan? Kami po naman ay umaattend sa mga pagdinig ng Senado at mababang kapulungan. Tama po kayo, Ma'am Connie, ang mababang kapulungan nagsabi na postpone ang Bangsamoro parliamentary election. Subalit ang Senado po hanggang sa kasalukuyan ay walang corresponding na aksyon tungkol sa bagay na yan. Nagkaroon po sila ng pagdinig, subalit wala pa po sa level na inaaprubahan nila yung panukalang batas na nagpapaliban ng halalan. Kami po, Ma'am Connie, basta po paghahandaan namin yan, matuloy man o hindi, sapagkat mahirap pong ipagbaka sakali, lalo pat ito yung isang panukalang batas pa lamang. Alright, marami pong salamat sa inyo pong mga update na yan sa amin dito sa Balitang Hali, sir. Thank you. Maraming salamat po, Ma'am Connie. Mabuhay po. Maligayang bagong taon. Happy New Year din po. Ayan po naman si COMELEC Chairman George Erwin Garcia.